kayang agad mangmamap sa early game. Yeah, 50-50, ladies and gentlemen, is the audience prediction. You can hear those drums mula sa likod. You can hear the cheer. Kung nakikita niyo yung mga cheer ng mga nanonood ngayon, it's the hukbo laban sa Sonics. Play of life of Minana ang nakataya. Ayaw na daw patagalin ng Onyx. Let's see kung masiselyohan nila to. Interesting. That Onyx team that actually wants to just get one game win. Sila yung nag-mid to late game lineup. Meanwhile, yung Minana Evo, sila yung nag-early to mid na lineup. Alright? Kaya parang gusto na agad talaga nilang simulan. Jeff yata ang magiging delikado rito. First blood mapupunta sa kamay ng Minana Evos. They did not disappoint with the early to mid capabilities that they have. Wow, gaano kabilis yun, Redmar? Rafaela movement speed, sabay may back siya na umiikot. Yep. What was that? That was classic Rafa, Baxia, Paquito. Pares mo na rin yung Paramis doon. A good read by Minana Evos and especially Kaizen na pumunta sa laban na yon. Pero parang gusto sumagot ng Oni kaso nahatak. Pabalik ni Ryzen. Ay, si Ryzen, hindi daw siya pwede tumuloy. Yeah, I think hindi basta-basta matatakot si Ryzen. Of course, kung intimidation lang ang laban, nakita natin yan kay Class S na halimaw na si Ryzen. Looking at the items and the emblems na nakita na natin kanina, parang may gigil ngayon na nararamdaman mo sa laro ng Minana Evos. Yep. Lalo na after that first blood. Top 3 most career-picked heroes dito ni Nets, the Claude, Airthel, and the Beatrix. Kaya man, kinuha naman talaga ni Nets yung paboritong hero niya, yung most pick niya. By the way, nakapag first item na kaagad si Ryzen, ni-rush niya dito yung Dreadnought Armor. And that was a good call kasi kalaban niya dito yung Paquito. Actually, siya yung biggest threat. Kasi sobrang bilis ng clear ng Paquito. Madalas, yung Paquito yung sasapak talaga dyan sa Fredrin. At hinanap nga yata talaga nila si Ryzen ngayon. Pinupok, pinabawasan, pero nadamay si Super Prince. Kaizen AR makakakuha ng turtle, samantalang doon sa kabila si Lord JM ang magiging kapalit. Oh wow, that is a turtle for a kill. Tumabla ang laban. So, kung ikaw ang Onyx, okay lang. Bigay mo yung turtle, goods pa rin naman ang items natin. Pero yung bad news dito, si Nets na medyo natatalo sa lane kontra kay Domeng, yung Ixia niya. Kahit first item, Steve leg place na to, parang naano din to eh. Parang na-nerf ng onting-onti. Oo. Kaya parang yung gusto mo sana na pantulong sa Claude na makasustain pa at makalaban. Although nandiyan naman si Angela, wala siya nung mga panahon na parang nakikipag-laning lang muna siya. Yeah. Sumusubok mag-poke this time si Ryzen, mag-knockout, pero sasagasaan siya. Here we go. Kaizen dito, mukhang siyang magiging target. Kaso sinaniman na with a hard guard. Nandiyan na rin si Jem to provide the additional support at magdi-disengage na agad. Alright. So, super safe ang Sonics after that hard guard. At Spider-Man, si Sempat lang muna kung saan magkukuha si Ryzen habang na-lock in na ni Ryzen yung purple. So, reset muna tayo. 55 seconds ang next turtle. Kailangan dito mag-ingat yung Minana Evos sa Edith na kalaban nila. Deceptive yan. Dahil merong Jella, pwede si Yoshino yung ultimate niya, gagamitin niya dun sa Edith na naka-ultimate, naka-primal wrath na actually in a way, tatlo yung carry dito ng side ng Onyx. Yung Gord, yung Claude, tas yung Edith rin. So, meron siyang 3 options. 3 options yung main damage dealers nila. Oo. At pwede rin kahit sino dun. Basta mapitas, poprotect ko. As long na meron akong hard guard, goods ako. Agree ako kay Renmar, parang dapat Minana ang umaariba kasi ang dami nilang sustain. May secondary life ka, may healing ka pa. Anyways, Pero parang sabi ng Onyx, okay lang, napakarami natin pang counter engage, kaso hindi na tayo maghihintay ng counter. Sisimulan na nga natin agad ito. Nandoon si Ryzen na sinaniban ni Yoshino, nakapagitna, pero hindi muna maghanap ng gulo dahil si Lord JM, si Super Fritz yung target. Kaya naman ngayon, magdi-disengage na, umiwalay na si Yoshino, pero yung laban ay nagpapatuloy pa. Appraisers, Rat, ikinasa doon, pero sumakto doon sa Netherrealm at yung Mystic Gush, sinalo ng mga players ng Minana Evos. wow! Jeff! Mula sa gilid with a setup of after that ay Mystic Gush ni Super Prince. Kaya siya ang hidden gem ng Onyx. Tignan natin kung paano makakapag-contest dito ang Minana. Medyo malabo na pero susubukan nila. Nandito naman si Kaizen AR, pwede kumulong-kulong, pero nandoon na rin yung iba pa niya mga kasama with the vision. Ginamit yung holy baptism, pero still Ryzen, siya makakakuha ng turtle. Kaso napakadaming knockout strike na rin kinocommit, kaya naman si Ryzen ay tutumba pa din. Wow. Great call by Minana Evos. Even though hindi nila nakuha yung turtle, nakapag-trade sila ng kill, the jungler goes down at makakaagaw ng purple buff dito si Kaizen. Wow! So, it's a good trade. Good trade. If you are Minana Evos, kasi kill in the purple, good sa good ka, meanwhile ibabawi agad ang Onyx yun.
Gusto na. Ito yung isang core ng Onyx. Kaya gusto nila na kahit papaano ay makasagot, pero ang focus lang naman daw muna ay i-clear doon ang wave. Wala pang objective na nakukuha ang either of the two teams natin dito. Todo ingat at depensa sila sa kung ano man yung inawakan nila dito at maging yung kill score natin pantay na pantay. 1K ang kalamangan ng Minana Evos, pero pansin ko lang kahit na parang lumalamang ang Onyx sa after ng pick-off, after ng gush, ay ang daming reset factor kasi ng Minana eh. This is a Rafaela on your lineup. So, pwede kayong mag-reset lang ng basta-basta. So, if you are Onyx, you want to get that first, and pwede kayong, ayan o, kagaya niyan, balik lang din yung buhay. So, kailangan, pag may mahuli kayo, kailangan kilagad eh. Yeah, and again, dalawa yung option nila pang sustain. Meron din Paramis na merong Netherrealm. So, kailangan talaga timingan na maayos yung Onyx. Hindi nila pwede masyado buhusan kagad yung isang target kasi may chance na makatakas. If ever maganda talaga yung sign na, sige, go na lang natin, well, don't hesitate. Buhusan nyo na lahat na make sure you take them out because you can't give a chance na yung Paramis magpapakita with the Netherrealm. You can't give a chance na makakapag-heal or makakapag-stun dito. Spider-Miles. Yun yung isa sa mga keys to victory ng Onyx. Kung meron kayong nakitang utility ng Minana Evos, kailangan buhusan kagad. Pero yun nga, kailangan mo pa rin mag-isip na may second chance yung Minana Evos na lumaban. Ang tough call para sa Onyx. Yeah, if you are Gem, if you are Ryzen, kailangan perfect target. Perfect focus. Kahit yung Mystic Gush ni Super Prince, kailangan perfect. Kasi agree ako kay Renmar eh. Meron kang may 1-up ka eh. Sa Minana eh, may Netherrealm. At si Doming hindi yan magpapakita talaga ever. Talagang hintayan muna kung kailan siya lalabas. Dahil ang Turtle ay pinaglalabanan na ngayon ng dalawang kupunan, pero KZ AR ang makakakuha with the Retribution. Ang Razor Strat, ibinagsak na. Pero speaking of second chance, nandiyan na naman yung Netherrealm para iligtas yung buhay ng mga kasama. Pero pumasok na doon si Nets with the Blazing Duet. Sa meron pa ng Mystic Gush, pero from the side, it's Doming AR with the full barrage, taking out two members from Onyx. 2 for 2! Doming AR with the full barrage comeback sa laban na yun! Pumasok si Nets, Blazing Duet, I get the assist. Nice one, Onyx. Sabi ni Doming, nice one, Nets. Kaya ko rin mag-ulti dito. Full barrage, flicker. Again, timing. Ang importante dito sa Onyx. And there was one condition of Minana na nakalimutan nila, yung Ixia na may full barrage na gagaling sa taas. Oo nga pala. Pinag-usapan natin yung second life na meron yung Minana. Nakita yun, nakita rin yun ni Brigida. But then again, yung Onyx, sabi nila, second life. Kaya naman naming patagalin. Meron kami Mystic Catch, Flicker, may Blazing Duet pa. Yun nga lang ang hindi nagpakita. Lurking in the shadows, full barrage, full on damage. To think na yung Onyx talaga with their lineup ay actually kung mapatong-patong talaga nila na maigi yung mga skills na meron sila, sobrang kaya talaga nila na isang bagsakan, maka-take out ng mga players dito from Minana Evos. Kaso doon na pumapasok yung essence ng Rafael eh. Sinasamahan palagi yung mga crucial members. And actually, at that moment, hindi nga niya kadikitan si Doming AR. Parang naghihintay lang si Doming ng tamang opportunity para ilabas yung full barrage. May flicker pa pala siyang hinihintay din na gamitin. Yun yung pinaka-swak na timing for Doming AR at kailangan natin ibigay sa kanya yon. Kahit na nakakuha yung Onyx ng 2 kill doon, it's still Minana on the 3K lead. Then again, you need to respect yung team fight output na nilabas ng Onyx. Nakakatakot yung ganung pagsugod. Ang ganda ng layering ng abilities, yung combo na nilabas ng Onyx, the onward, yung catch galing kay Gem, yung knock-up, tas yung Mystic Gush kagad ni Super Friends. Ang deadly ng combo dito ng Onyx. And of course, Ryzen, pag-empowered by Yoshinu, sobrang hirap i-take down yan. Ginamit na yung Mystic Gush dito ha. Alright, reset. Ayun may reset kasi. Oo. Oh my glove, lalaban pa. Balik agad, parang walang nangyari eh. Talagang nandito na yung mga platito, ibinubuhos kina Gem, pero nagtatatakbo rin naman sila papalayo kahit papano. All the more na tumatapang din ang Minana pagka alam nilang may nakomit na crucial skill. And with a crucial skill, Super Prince will fall just because alam na yun ni Lord JMAR. At ngayon kahit na napakomit siya ng flicker, napaganda pa naman kahit paano. At dito naman sa kabilang dako, Ryzen, sila Nathan using the hard guard. Pero makakasustain nga pa siya rito, hindi pa pumasok si Nets, pero ayan na pala. Pumasok with a Blazing Duet. The Lord is very crucial this time. Pero ang makakakuha pa rin ay si KZ. That is the reset na merong nangyari para sa side ng Minana. Spider-Miles is also still talagang living on a jet plane dahil buhay na buhay pa rin. Plus may push na magagawa ang Minana sa gitna. 4 on 5 ang nangyaring
laban na yun. Grabe yung ginawa niyong Lord JM, yung pick-off onto Super Prince. Hook mo! Do you believe in second chances? Dahil yung parami sa Rafa combo at saka yung timing ng Minana, Lancy, yung timing niya. Oh my with God. the NetherRealm, kahit sobrang tama lahat ginawa ng Onyx doon. The layering of abilities. Lumaban si Ryzen, ginamit ni Yoshino yung ultimate niya kay Ryzen. Yung entry ni Nets, hindi pa rin makahanap ng butas. Yung Onyx, Yung momentum. The momentum is real. Right after ng patch. Right after ng patch. Na-solve ng Minana ang kanilang problem. Sobrang in the zone ngayon nila si AR sa paggamit ng kanyang Nether Realm. Kahit na nandito yung kanyang 035 standing, hindi nun na-encapsulate kung gaano kalaki yung impact niya for this game. Sa tuwing magkakaroon na ng engage, hindi naman niya basta-basta binibitaw. Oo. Meron talagang tamang timing na ginagamit dito si Lassie sa tuwing gagamitin niya yun. At napapaganda yun palagi ng sobra for Minanan. Halos lahat na rin ng shockwaves ng inhibitor turrets dito na proc na. Sobrang discipline, sobrang discipline. Usually, ipaproc mo agad yun eh, yung ultimate mo eh, 'di ba? Kapag ikaw ay isang paramis, minsan pinupoke ka pa lang, i-on mo na agad yung NetherRealm mo, pero sa kanya hindi. Right moment, right time. guys, paldoming talaga. May Malefic Roar na siya, 1,500 halos yung gap nilang dalawa ni Nets on the Claude. Kakabuo lang ni Nets ng Corrosion side. Meanwhile, Ixia, may Malefic Roar na. Tatlo na core items na nakuha dito ng Ixia. Okay. Yung tatlong crucial items, tas may penetration pang kasama. Oo. So napakasakit na talaga dito. Isang full barrage lang na nakapaloob yung mga players ng Onyx. May kita na natin kung gaano kalaki yung magiging epekto. Sakit, yeah. Ito na yung yung sabi natin for Onyx mid to late game. So at this point, siguro expected pa kahit papaano yung kinakailangan muna nilang dumepensa. Pero Yes, until how long? Kasi parang ang minamadali na rin nila. Kailangan mo i-consider Claude pa rin to ha. Claude can easily outplay because of his skills na napakabilis niyan. Pwede niya rin ma-dodge yung full barrage at the right moment at the right time. But then again, it's going to be a challenge. It's going to be a challenge para kay Nets. Dahil 6.3k ang kalamangan ng Minana. Plus, ang mas masakit ngayon sa kanya si Doming as of the moment. So he needs to be really careful and position niya yung sarili niya ng napakatama. Kasi mukhang walang pakialam yung Minana dun sa Mystic Gush eh. Oo. Nini-NetherRealm lang nila eh. At saka may movement speed sila. Pag heal sa kanila, maiwasan nila. Tapos makita mo yung Mystic Gush ni Super Prince, hahabol lang dyan. Ito naman yung masakit sa lineup ng Onyx, yung pang-dive nila sa Ixia, yung Claude mismo, yung main win condition nila. Hindi gaano kadali para kay Jem na mag-dive at abutin yung Ixia sa backline ng Minana. Totoong laban na ata to. Here we go. Pero alam nila wala si Don! Doming Eric kinasana agad yung kanyang full barrage. Pero si Nets, yung ginamitan ng hard card. Kaso saktong-sakto na naman yung pagkakagamit ng kaniyang Nether Realm. And it's still Minana who's getting the Lord. JM daw abulin si Super Prince. Eto ba, maabutan ba? Medyo tumalikod pa, pero hindi na yata maabutan. Saktong-sakto lang yung pagkabalik sa tore dito ni Super Prince. Yeah, actually, Onyx na ata nakakuha ng Lord. Yes, it was actually Ryzen na nakakuha ng Lord. Siya naka-retrieve. Good save. Mula kay Class S na halimaw na si Ryzen. Then again, Minana was in the face ng Onyx. Sinalo nila yung Blazing Duet at yung Mystic Gush. For me, that was a great Mystic Blazing Duet Oo. from Nets kasi mula sa likod yun, may flank pa with the Angela. Oo. But isang NetherRealm lang to rule them all. At hindi na nagamit ng Onyx yung Lord na nakuha nila. Kahit parang yung akala natin iginaw na talaga ng Minana knowing na wala naman o malayo pa si Nets. Yeah. Umabot at umabot pa rin doon si Nets with the Blazing Duet. Yeah, hindi niya na fully maximize yung damage ng Blazing Duet, pero nakita mo talaga, even though he was waiting for the Angela, na kailangan din mag-ingat yung entry dito ni Nets. Tinitingnan din niya yung isang NetherRealm ng Faramis, so tinatiming niya para ma-maximize, so mabawasan yung NetherRealm. So pagkatapos yung immunity time ng kalaban nila, makakadamage pa siya kahit unti-unti lang. This is Minana's game for the taking dahil pwede sila mag-freeze lane. Then again, ilang beses tayo nakakita ng mga may nakita na nga tayong 8k to 10k na comeback. Yeah. And napakahirap umangat, lalo na kung si Super Prince ang gumagamit ng isang isang burst spam mage hero like the Gord. So kayang-kaya niyang i-clear lang yung wave ng napakabilis because of this Gord.
Minana needs to be really careful. Okay, fast clear on the purple. Binibigay na yung purple buff para kay Super Friends. Again, the timing. Onyx PH needs to watch out for the main condition, which is Nets. Pero inisip din ata dito ng Onyx kung mahuli man nila sila Gem and si Super Friends muna. Tas late entry naman si Nets. Baka may chance actually na sa sobrang lamang ng Onyx sa laban na yon. They don't have to worry about the Claude. Yun yung ata inisip ngayon ng Onyx na sige, respect the Claude, pero may chance na don't worry about the Claude. Oo. May chance na ding mag-split ang Onyx eh. Sa totoo lang, meron pa silang global hard guard. Yeah. And wala pang dead si Yoshino in this game. So, all good. Naiingatan ni Yoshino ng maigi. Yung, actually, baka dumating na tayo sa punto na ito na yung Angela na hindi na sumasama ng sobra. Siya na yung magiging tagangat. Considering pa na may Pakito rin dito. So, yun lang siguro din yung medyo tricky. Kasi hindi ka pwedeng mahiwalay at mahanap ni Lord JMAR mag-isa. Kasi may capability siya na i-burst down ka rin naman agad. Pero kinakailangan mo rin kasing balansehin yung waves mo. Kasi nakailang kita na tayo ng Pakito na inaangat ng sobra yung mga waves. At nagiging isa sa mga factors kung paano natatapos biglaan yung mga laro natin. Yes. And good thing na mention mo nga yung Pakito dito. You actually have the 2 double penetration items para kay Pakito, and then at the same time, yung huling item niya, Brute Force Breastplate. Really enough as a last item. So, nirespect din niya yung ongoing damage na nilalabas, yung sustained damage on the side of Onyx. And it might be even better for the Pakito. So let's see, interesting item choice. Para kahit siguro, lalo nang hindi makahabol ngayon si Oo. Lord JMAR, or lalo lang siyang makakahabol ng mga players ng Onyx kapag may na-target na siya pero nagsasayawan na Ayan naman na. dito sa Lord. Nandoon yung onward onto Kaizen AR pero pinipit na naman yung Netherrealm. Nets pumasok na rin with amazing duet. Ramdam mo na yung damage na nagmumula sa kanya pero nababurst down niya agad. Ginamit na rin yung Appraiser's Wrath. Spider Mines AR is down and the Lord mukhang mapupunta sa Minana Evos this time around. Pero si Lord JMAR din nilalaban pa rin doon sa bandang likuran. Hindi naman makakakuha ng kill to Gem pero baka si Yoshino kabuntikan pero hindi naman may pagpapatuloy yung kill. Then again, wala pang Lord pero sinusubukan na i-push sa Minana to. Ang tanong, endable ba? Buhay si Domeng. May isang minion. Hindi pa rin nagmamatcha yung Lord. Nandun si JM. Counter go ba to? Malayo yung waves. Malayo yung waves dito sa Minana Evos. Malapas na yung Lord. Pero here comes the mid and the side wave. Yung top wave ata kailangan nalagaan ng Minana Evos. Makakabalik si Nets. Makakabalik si Ryzen. Kung gusto tapusin to ng Minana Evos, ang hirap. Kasi kakabalik lang ni Spider-Man sa mapa. Yung pagkapwesto ni Domeng AR kanina ba? Kahit nagginamit na yung Blazing Duet doon, Yes. na-sustain at naprotektahan pa rin din siya. Especially ni na Spider Miles. Yung point na sakit ng damage ni Lancy. 50% Oh my God. kagad yung bawas kay Nets. Alright. Susubok ang Minana. Tapusin to. Yung Lord ay nandito din. Can Onyx defend? Wala pa rin hard guard. Pinifake lang muna. Basag ang mga towers. Nandun yung Lord, hindi pa rin hinayang makalakad pero si Kaizen AR, tinatarget lang